Galing pala talaga mga kababayan itong malamang pumalit kay Digong sa pagka-mayor ng Davao, si Carlo Nograles. Brilliant. Carlo Nograles mga kababayan. Napanood ko yung interview po kay Carlo Nograles ni Karen Davila. Talagang mapapahanga ka po sa pagiging brilliant niya. Mataas yung IQ. Makikita mo siya sa kanyang pananalita mga kababayan. Malalim siya and refined. Malinis siya magsalita po mga kababayan. Wala kang marinig na masasamang salita. Parang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang tama yung aking pananaw sa kanya. Napalaki ng magulang ng tama. Maganda yung breeding po. Valedictorian, graduate pong high school, valedictorian. Magaling na abogado. 3 beses na umupong congressman, anak ng speaker, Prospero Nograles. At napakanda yung Civil Service Commission matapos niyang hawakan mga kababayan. He is an accomplished man mga kababayan at age 48. Kaya malamang mga kababayan, tagilid dito si Digong. Unang-una, bata pa. Bata and brilliant mga kababayan. Sabi niya dito sa balita ng Impact Leadership, ang mga taga-Davao niya, deserve ninyo ang choice. Makapili man lang kung sino ang gusto ninyo. Hindi yung no choice na lang lagi. Davao and all Davaoeños deserve a chance to have real, meaningful, and lasting change. Sabi po ni Carlo Nograles. Pati po yung kanyang kapatid na lalabanan na po si Pulong sa 1st District ng Davao. Si Pulong absentee. dapat nga po kung sa eskwelahan drop out na. Dapat siguro Congresswoman Migs, sa pagbabalik mo sa Congress, hindi na party list representative ng PBA, kundi 1st District Representative ng Davao. Siguro mag-introduce ka ng pagbabago dyan sa rules sa Congress na yung mga absentee, tulad sa eskwelahan po, kailangan drop out. Expel, i-drop na sa Congress. Sayang yung pasweldo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa. So, balik tayo mga kababayan dito sa ating topic. Napakatagal na rin yung mga Duterte dyan. More than 30 years. Narinig ko dun sa discussion, sa interview ni Karen Davila. Hanggang ngayon pala, backward pa dyan sa Davao. Yung operations ng City Hall mismo, manual pa rin.
Yun ang gustong baguhin, mga kababayan, ni Carlo Nograles. Sabi ni Nograles po, yung ating mga kababayan niya deserves better services, public services, and improve access to essential needs such as healthcare, education, and job opportunities. Sabi po ni nasa digital age na anya tayo. Hanggang ngayon pala, hindi pa dyan computerized. Naunahan pa ng ibang mga lungsod sa ating bansa sa computerization ng lahat ng serbisyo po. At sa kanya, yung pagbabaha, dati anya, dyan sa Davao, alam mo lang anya kung anong kalye yung iiwasan mo kasi alam mo na binabaha. Pero anya ngayon, mabibigla ka anya, aros lahat ng kalsada, binabaha. What? Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Saan napunta yung 51 billion na flood control? Mga taga-nausog po na inahanapan ng flood control projects yung ating Pangulong Bongbong. 2 years pa lang, more than 2 years pa lang, magti 3 years sa serbisyo. Pinapasolve na yung problema sa pagbabaha sa Metro Manila. Si Digo nga po, 6 years na naging Pangulo. Hindi na-solve sa 6 years yung pagbaba sa Metro Manila ni Digong. Hinahanapan ninyo ng master plan. Hinahanapan ninyo ng solusyon. Magti 3 years pa lang yung ating Pangulo. Si Digong, dyan sa Davao, more than 30 years na kayo dyan, ang mga Duterte. At may yung panahon ni Digong, 51 billion yung pork barrel ni Pulong. Saan dinala? You see? Kaya pati si Pulong dapat mapalitan na yan ni Migs. Dapat yung nagtatrabaho, hindi absentee. Sabi dito, a chance to choose their leader. House Assistant Majority Leader, PBA Party List, Representative Migs Nograles officially filed her certificate of candidacy. Pagka Congresswoman challenging incumbent Representative Pulong Duterte. So sa kanyang Facebook post, Nograles highlighted her lifelong dedication to public service. Sabi niya sa kanyang post, mga kababayan, sugod bata pa ako, simula ang ibig sabihin, public service was already instilled in my heart. Always knew that this is what I want to do. Ang mo serbisyo sa katawan, sa mga tao, katauhan. Karong adlaw, we start a new journey. Atong ipadayon ang mga maayong nabuhat o bagohon ang dapat tarungon. Ang pagrespeto sa tanan, magpabilin apan ako nagatoo mga mas maayo hatagan nato ang katawan sa Distrito 1 o higayon nga mapili sa isang leader. Mga Davaoenos, ay commit na ako mamahimong isip iyong 1st District Representative Pohon. Ibubuhos ko ang buong puso ko dito. Hinaot unta nga inyo kung tagaan og chance o tawanan, bigyan ng chance daw, nga mapadayon sa serbisyo, dagang salamat og amping kanunay. I think panahon na po na mabago na din po ang nagpapalakad dyan sa inyo sa Davao. Mga fresh blood, mga kababayan, kung gusto mo talaga ng pagbabago, dapat bago. Hindi yung luma. Bago na mga personality para makapag-introduce ng pagbabago. Kasi kung yung dati lang, yun na naman. Kaya nga, pati sa Senado po, kailangan pili na rin tayo. Huwag na yung pabalik-balik na lang po dyan sa Senado. Kaya nga, number 1 ko po, bagong pangalan, Abalos. Wala pa man na Abalos, Binor Abalos. Wala pa man pong Binor Abalos or Abalos na family name na naupo sa Senado.
First time, pag nanalo si Benor Abalos, tapos Mark Gamboa. Dalawa pa lang yung napipili ko. Yung mga artista, palitan na po ninyo. Pabalik-balik na lang, mga kababayan, yung mga artista dyan. Nasobrahan na po. Overpopulated yung Senado ng mga celebrities. Pili na kayo ng ibang pangalan. Ito yung interview, mga kababayan, sa ANC Digital kay Davao City Mayoral Aspirant Carlo Nograles ni Karen Davila. Pakinggan po natin yung portion ng interview. Ito po. Carlo Nograles. I can't call you secretary anymore, but what do you want me to call you, sir? Carlo. Carlo lang anya. So let me call you Carlo. This is one of the David and Goliath races in the 2025 David and Goliath, pero panalo si David, di ba? You still had 5 more terms, 5 more years to your stint as the chairperson of the Civil Service Commission. Why did you resign? Why did you risk it all? It wasn't an easy decision to make, Karen. Naging mahirap para sa akin iwanan or umalis sa CSC. It was a very emotional decision to make. Because ang dami kong plans for CSC, Dana. We had already just recently approved the program para magkaroon ng HRMIS system for the buong bureaucracy, for the entire bureaucracy. And it was going to be implemented next year. But I'm confident that as I leave the CSC, with that program in place, it will really bring the CSC to greater heights. And I hope that the next chairperson, whoever he or she may be, will continue this program because it's really a game changer for the bureaucracy, for the entire bureaucracy, not just the CSC. So naging mahirap to make this decision. But ang dami kasing humihila talaga sa akin pauwi to Davao City. And it's really about giving the people of Davao a choice. Because ang dami ng election na dumaan na wala pong choice sa Davao. And so my decision to come home to Davao is really about giving Davao a chance for change. Okay, now the Nograleses are 2 of Davao's most prominent political families. But in the last 20 years, the mayoralty race at the post has really been under the Dutertes, right? And your father, at one point, the rivalry was when your father backed the presidency of former President Rodrigo Duterte in 2016. Carlo, anong nagtulak na sa'yo na gawin ito given the fact that for Duterte filed first? Kumbaga nalaman mo na siya yung kalaban mo. What made you do it? Well, first of all, we shouldn't really look at it as apelyido versus apelyido or apelyido A. Try Tang's new fruity. At the end of the day, it's really about giving a choice sa Davao. Kasi in the Cebuano language, in the dialect of Davao, when you say halalan or election, the direct translation sa aming dialect is pinili ay. Kailangan talaga may eleksyon na totoo. You have to pick, you have to choose. May pipiliin ka. And it's not a real election if wala kang authentic choice, wala kang mapili. So very clear to me that that's why I ran. Kasi ang dami talagang humihila sa akin pauwi sa Davao. Wherever I go, even in Manila, if I bump into people from Davao, sa mga text messages, sa messengers, sa social media, marami nagsasabi, uwi ka na sa Davao. So talagang humihila sa akin pauwi. And it's about giving this time around this election. Okay, but why now, Carlo? Why now? Sorry? Why now? Bakit hindi mo to ginawa noon? We're a representative. That's true. I could have waited. My term sa civil service is 2029. I would have ended in February of 2029. And along with that is a lifetime pension. But why now? Because Davao
needs to have a choice now, because now is the election. Now is karon ang pinili ay. Now ang election, and it's about giving a choice to Davao and a chance for change. And there's so many things that can be improved in Davao City na hindi rin pwedeng makapaghintay. Like, for instance, the flooding in Davao. Ayan, Noon, baha. sa Davao, anong mga kalsada mo eh. Dahil pag bumuhos ng ulan, alam mo, iwasan mo Hindi tong na-solve kalsada ni to, Digong iwasan mo tong kalsada to, at ni dahil Baste. mabaha dyan. But Sa tagal now, nila sa Davao, pag ulan, wherever you go, baha eh. bilyon-bilyon yung And budget there's po. an answer to there's a solution. The JICA master plan gives us the solution. The problem is, under the JICA master plan, you need 20 billion pesos for the short term and another 60 billion pesos in the long term to fix the flooding problem. And over and above that, Davao City has to shell out 8 billion pesos in the short term to fix mga drainage and improve our Kita drainage ninyo, system. And another laki 8 pala billion yung pesos problema in the dyan long sa term. Davao. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanahasa after 2029, yun yung term ko eh. And I've been trying to say that sa lahat ng mga tao na humihira sa akin po, I say, hanggang 2029 pa ang term ko sa CSC. But they always say, hindi kami makapaghintay. Can you come home now? Okay, so ang tanong ko, sinasabi mo ba, Karnaan, ng mga Duterte, itong problema ng pagbaha sa Davao kaya lumala? Because when you think about it, Rodrigo Duterte was a former president. He had all the power, influence. He controlled the coffers. He could have done it. Napabayaan ba yun? I really can't speak to that. But what I do know is there are funds in Davao City. You have the local Ayaw niyang manira. fund. And you have the local disaster risk Pero alam reduction na, fund over and above. ibig sabihin, hindi man niya nasolusyonan, infrastructure fund hindi niya ginawa. that Davao City has. And I don't know why it's not Diba? being maximized. I don't know why it's not being utilized. And kulang siguro yung mabilis na paggamit niyan. Then over above that, there's also the special education fund. Kasi apart from the flooding, there's also a classroom shortage in Davao City. But we have the special Classroom education shortage, fund. And that's naging yearly, DepEd and Secretary pa si that's something that can be Inday. used and maximized. But Hindi I man don't nagtrabaho understand ko. why the special education fund Nagmaayos. is not being maximized to build more classrooms and to provide for the needs ng mga school children here in Davao City. So that's also another problem that I think can be fixed. It's a fixable problem. There's a solution to that. Okay, so ang mayor ng Davao, bago itong pagbabalik ni Rodrigo Duterte, ay ang anak niyang si Baste Duterte. Naging pabaya ba siya bilang mayor? I really don't know. I mean, Ayaw niyang it's sabihin. up to the people. Let's give it back to the people. No? So they make the final Hindi siya decision. mapanira That's the reason po. why we have an election in the first place. Diba? So pagdating sa election, pipili sila. Pero yun na nga lang, kung wala ka rin mapili, hindi mo rin alam. You will never know ano ba talaga yung sentiments ng mga kababayan natin if there's nothing to select, di ba? So you have to put yourself out. Tell them, okay, this is candidate A, this is candidate B. If you want candidate B, you go for candidate B. If you want candidate A, you have to pick. So gusto Diba? niyang But if you don't- magkaroon ng if you don't choice have ang a tao selection process, kung sa wala Davao. kang choice, really never know. At the end of the day, nasa mga taga-Davao yan ang pagpili at sila ang huhusga kung ano ba yung Correct. sa palagay nila, ano, ang what's good and what's better for Davao, kumbaga. Okay, now, you are going against your former boss. Pwede ka makaakusahan ng walang utang na loob. You've betrayed Duterte because just let me give a bit of history here. When former President Duterte was in office, you were appointed in 2018 as secretary. That's one, right? You were in Congress first, then you were appointed as cabinet secretary, then you also served as presidential spokesperson, and you were co-chairperson of the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases during the time of COVID. And it was Duterte who appointed you in March 2022 as the chairperson of the Civil Service Commission. So siguro ang tanong niya ng kalaban mo, etong si Carlo Nograles, walang utang na loob.
Alam mo, Karen, marami tayong pinagtatanawan ng utang na loob, di ba? Utang na loob natin sa ating magulang, ang pagbayad natin dyan is maging mabuting anak. Yes. Utang na loob natin sa ating mga teachers ay maging mabuting estudyante. Utang na loob sa nagbigay sa atin ng pagkakataon ng magtrabaho ay magtrabaho tayo ng mahusay, ng maayos. Correct. Ang utang na loob natin sa ating mga kababayan, pag tayo naging nahalal, pag tayo halal, naging public servant, ay maayos na pagserbisyo. Ganun ang pagbayad natin ng ating utang na loob. At utang na loob din po natin sa ating mga kababayan na makapagbigay din po tayo ng choice. Bright siya. Pagdating sa Magaling election. sumagot And po. that's really just what we're doing. Bright. Diba? Hindi naninira. We're just really offering the people of Davao City a choice. Malayo sa ugali A talaga chance ni for Digong at change. saka yung anak. And to let their voices out, to give them Si that Baste. freedom, the democracy, Pati si Inday, pati si Pulong. pick, to select, to choose. So what's Wala kang marinig na what's so masamang bad salita. about that? It's really giving it back to the people. Ito At yung the end of bagay the dyan day, sa Davao. pinapalik lang naman po natin sa taong bayan, and we respect their decision. And respecting their decision is actually giving them a choice. And that's all it is. Okay, now did you speak to any of the Dutertes before you made the decision? I'm curious because you Mahaba yon, pero almost yun po mga kababayan. Gusto niyang ayusin kasi napakaraming problema yung Davao. Nasa tagal mga kababayan ng pag-upo bilang mayor at naging pangulo pa si Digong, ganun pa rin yung mga problema sa Davao. You see? So ito na yung pagkakataon ninyo mga Davaoeños na pumili ng isang brilliant leader at disente siya. Di mo maringgan ng masasamang salita. I think you deserve a leader like Carlo Nograles at Migs Nograles bilang congresswoman ng 1st District ng Davao. Pero nasa sa inyo pa rin ang pagpipili. Sabi ni importante niya sa pagkandidato ko, may choice na ngayon. At sabi ni Carlo Nograles, nang mag-file niya ako, dumagsa na yung mga tao na gustong tumulong para sa pagbabago sa Davao. Ayos? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.